LDR pakiramdam, Kim Chiu nasa Maynila, Paulo Avellino hindi daw makakali. Sa mundo ng pag-ibig, ang mga malalayong relasyon, LDR, ay maaaring pukawin ang isang buhawi ng mga emosyon na nagmula sa matamis na pag-asa hanggang sa kalungkutan ng gut-wrenching. Kapag iniisip natin ang mga LDR, madalas naming larawan ang mga mag-asawa na pinaghiwalay ng mga milya, gayunpaman nakakonekta sa pamamagitan ng mga screen at taos-pusong mensahe. Sa lupain ng kultura ng tanyag na tao ng Pilipino, ang paksang ito ay tumatagal ng isang mas nakakaintriga na sukat, lalo na kung pinag-uusapan natin ang mga minamahal na numero tulad ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Isipin nito, si Kim, isang masiglang bituin, ay nagbabasa sa maliwanag na ilaw ng Maynila, nakikipag-ugnayan sa mga tagahanga at dumalo sa mga kaakit-akit na kaganapan. Samantala, si Paulo, kasama ang kanyang kaakit-akit na ngiti at hindi may kakaila na talento, ay tila milya ang layo. Ang kanilang mga tagahanga ay hindi makakatulong ngunit mag-isip tungkol sa dinamika ng kanilang relasyon. Kaibigan lang ba talaga sila? O mayroon bang isang bagay na mas nakakainis sa ilalim ng ibabaw? Ang pag-igting sa pagitan ng kanilang pampublikong personas at potensyal na pribadong damdamin ay lumilikha ng isang salaysay na nakakaakit sa madla. Habang nagbabahagi si Kim ng mga snippet ng kanyang buhay sa Maynila sa pamamagitan ng kanyang mga platform sa social media, makikita ng mga tagasunod ang kanyang umunlad sa kanyang karera. Gayunpaman, may mga sandali na tila siya ay huminto, marahil ay sumasalamin sa distansya sa pagitan niya at ni Paulo. Maaari ba ang distansya na ito na maging sanhi ng kanyang pakiramdam ng isang pang-aabuso? Mabilis na napansin ng mga tagahanga ang mga subtleties, isang matagal na pagtingin sa kanyang mga kwento, isang malambot na ngiti kapag binabanggit ng isang tao ang pangalan ni Paulo. Ito ang mga maliit na detalye na nagpapalabas ng pagyusisa at pinapansin ang imahinasyon. Ngunit ano ang tungkol kay Paulo? Siya ay tinig tungkol sa mga hamon na malayo sa mga mahal sa buhay. Sa mga panayam, nagpahayag siya ng pag-aatubili upang ipakita ang kahinaan, na madalas na nagsasabi, hindi daw makakali, na isinasalin sa, mukhang hindi ako makayanan. Ang pariralang ito ay sumasalamin ng malalim sa mga nasa LDR. Ito ay nakapaloob na ang hindi mapakali na pakiramdam kapag ang iyong puso ay nasa dalawang lugar ng sabay-sabay. Ito ay parang binibigkas niya ang damdamin ng marami na nakakakita ng kanilang sarili sa katulad na sitwasyon na ipinanganak sa pagitan ng personal na ambisyon at ang pagnanais ng pagiging malapit. Ang kimika sa pagitan ni Kim at Paulo ay maaaring mapatla, at gustong-gusto ng mga tagahanga na mag-isip tungkol sa kanilang relasyon sa off-screen. Maaari bang ang kanilang bono ay lumampas sa pagkakaibigan? Ang emosyonal na pamumuhunan sa kanilang kwento ay lumilikha ng isang pakiramdam ng pamayanan sa mga tagahanga, na magkasama upang suportahan ang anumang landas na pipiliin ng mga bituin na ito. Kung sila ay nakikipagtulungan sa isang proyekto o nagbabahagi ng isang pagtawa sa isang pakikipanayam, ang koneksyon na ibinabahagi nila ay nag-iiwan ng mga manunood na mas gusto. Habang mas malalim tayo sa kanilang relasyon, malinaw na ang mga LDR ay hindi lamang tungkol sa pisikal na distansya kundi pati na rin tungkol sa mga hamon sa emosyonal at psikolohikal. Parehong sina Kim at Paulo ay tila nag-navigate sa kanilang mga karera habang sinusubukan na mapanatili ang kanilang koneksyon, isang pagkilos sa pagbabalanse na maaaring may ugnay sa marami. Ang mga panggigipit ng katanyagan ay nagdaragdag ng isang labis na layer ng pagiging komplikado, na ginagawang mas nakakaintriga ang kanilang mga karanasan. Sa huli, ang mga tagahanga ay naiwan sa pag-iisip sa hinaharap ni Kim at Paulo. Magtutulak ba sila ng distansya? Ang kanilang relasyon ay magbabago sa kabila ng platonic. Ang kagandahan ng mga LDR ay namamalagi sa kanilang kawalan ng katiyakan, at iyon ang nagpapanatili sa madla na babalik ng higit pa. Hindi lamang ito tungkol sa patutunguhan, ngunit ang paglalakbay na puno ng pag-asa, pangarap, at posibilidad ng pag-ibig. Habang binabalot natin ang paggalugad na ito ng nakakaaliw at komplikadong pabago-bago ni Paulo Avellino, ang isang bagay ay tiyak, ang kanilang kwento ay sumasalamin sa sinumang nagmamahal mula sa malayo, ang mga emosyon ay hilaw, ang koneksyon ay totoo, at ang pag-asa ay electric. Hoy, lovebirds! Maligayang pagdating sa aming channel kung saan sumisid kami sa mga nakakatawang kwento ng tanyag na tao at nakakabagabag sa pakiramdam ng LDR. Ngayon, ginalugad namin ang nakakaintriga na pabago-bago sa pagitan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Maaari bang magkaroon ng higit pa sa pagkakaibigan ng paggawa ng serbesa? Kung nasiyahan ka sa malalim na pagsisad sa mundo ni Kim at Paulo, huwag kalimutan na pindutin ang tulad ng pindutan at mag-subscribe para sa mas makatas na nilalaman.
Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ano ang iniisip mo tungkol sa kanilang relasyon. Hanggang sa susunod na oras, panatiliing buhay ang pag-ibig kahit na ang distansya. Huwag mag-atubiling baguhin ang anumang bahagi nito upang mas mahusay na angkop sa iyong paningin.